Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong video message ni Inday Sara Duterte ay kung saan ay nagpapaalala sa publiko at ganun din sa gobyerno. Well, in fact, nasa gobyerno siya sa papalapit na pagtaas ng gasolina sa pangdaigdigan. So maapektuhan yung ating bansa dahil doon sa nangyayari sa Iran, di ba? Now, titignan natin, himayin natin yung kanyang mensahe at nakikita nyo dito sa kanyang Facebook account. At meron din through text dito sa sa kanan. Okay? So, pag-usapan natin 'yan at tignan natin kung meron ba siyang as the Vice President, meron ba siyang ginagawa para tulungan ang mga Pilipino? Pakinggan natin. Mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Aba, yung mga katropa ni Sara na nagpaparada sa lansangan in support of her candidacy para maging pangulo, nagpaano na siya, nagpahintulot na huwag na po kayong mag-motorcade para makasave tayo ng langis. Ayan, ginawa niya yan. Pero ang hindi natin at hindi makikita ng mga DDS, itong pamilyang Duterte, kung natatanda nyo, panahon na nag ah, nung hearing ni Duterte doon sa confirmation ay halos lahat sila nasa Netherlands. At hanggang ngayon, si Paulo Duterte, si Baste, si Kitty ay nandun sa Netherlands. So, sana naman sabihan niya yung mga kapatid na hinay-hinay naman papunta ng iba't ibang bansa, ang dami nila naman pera. Tapos halos ang tagal nilang magstay doon. So hindi ba kayo na napapaisip nga bakit ang tagal nila doon? Meron ba silang bahay? 'Di ba? Sabi nila hindi sila mayaman At yung talent fee ni yung service fee ni Kaufman umaabot ng 150 million to date. So, kung mapapaisip ka, saan kaya nila nakuha yung kahiganting pera? Anyway, ayan. Sige. Tingnan natin to. Umuunang komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe, at iba pang pangunahing bilihin. Parang hindi alam. Ang tagal na ni Sara Duterte sa gobyerno, parang hindi niya alam. Guys, sa pagmo-monitor po ng bilihin, ano po yung isang gobyernong tumutugon dito? Hindi na kailangan ng gumawa ng komite ang gobyerno o ang Senado o ang Kongreso. O alam nyo, okay? Ang government agency na humahawak at nagmo-monitor nito ay yung Department of Trade and Industry, DTI. So mukhang ano naman si Sara Duterte, hindi gumagawa ng homework. So sa tagal niya na sa gobyerno, parang wala siyang alam sa DTI. Okay? So yan.
Guys, isa sa yan sa mga nasa gobyerno siya tapos magiging presidente ka, gusto mong maging presidente, parang hindi mo alam yung DTI. Sila yung nagmo-monitor. Kung natatandaan nyo, kada Disyembre, pag merong malapit na yung Pasko, sila yung taga-monitor ng ng ah, ng bilihin, 'di ba? Sablay na naman si si Sara Duterte. Sige, continue. Na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi Nasa gobyerno naman siguro ano ba, hindi ba parte ng gobyerno itong si Sara Duterte, hindi niya alam na yung yung gobyerno natin ay gumagawa na ng paraan? Kahit i-search nyo online. Ito, pakita ko sa inyo ito na yung ginagawa ng gobyerno. Okay, AI para mas madali yan. Yan, as of early 2026 March, okay, the government is implementing measure to mitigate the impact of rising fuel prices driven by the ongoing conflict. Middle East, particularly the tension involving Iran. So, yung mga impormasyon galing dito sa The Guardian, okay? Definitely one of the leading news agencies. Tapos sa Sunstar Cebu, yan. So, Department of Energy, nag-a-advise yan. Pwede kayong pumunta sa Facebook nila. Okay, meron na silang ginagawang yan. Pero mamaya, balik tayo kay Sara. ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Alam na yan ng mga Pilipino. Taga-suggestion na lang si Sara Duterte, advisor. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, sino sinasabihan niya? Yung mga LGU? LGU, di ba? Alam na ng local government yung sitwasyon. By the way, gusto ko ipakita sa inyo, pero siguro mas mamaya na yan. Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Pag-carpooling. Okay, parang pang grade 1? Hindi dire-diretso yung pagpananalita, di ba? At pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay yan tayo nagkakaproblema sa mga sa mga politikong hindi talaga eloquent magsalita, hindi dire-diretso. Kaysa sa makinig ka sa kanila, parang hindi ka talaga nabubuhayan dun sa mga pananalita dahil hindi siya sigurado, scripted, at may mga poses siya. Ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Aba. Kailangan bantayan. Kumilos na kayo. Kumilos na kayo. Okay. Siya, nasa gobyerno, ano kaya ang ginagawa niya? Papaisip ka na lang. Yan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang
laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Advisor na si Lustay, si VP Sara. Advisor na siya ngayon na dapat ito po gawin nyo, ito, para makatipid tayo ng enerhiya, ng gasolina. Okay, sige. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps Subsidy? sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilya. Asahan ang aksyon ng gobyerno. So, tanong nyo guys sa sarili nyo, nasa gobyerno ba si Sara Duterte? Yes, nasa gobyerno siya, di ba? So, anong ginagawa niya bilang isang government official? Bale, taga-advise o may ginagawa siya? Pero dito, tignan nyo kung meron siyang, ang kanyang opisina ay may gagawin para dito sa paparating na krisis. Pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa natatandaan ko, hindi magandang halimbawa yung i-compare mo yung pandemya dito sa nangyayari sa Iran. Mas mabuting i-compare natin yung nangyaring digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ito yung panahon kung saan ay tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil doon sa gera na yun. Okay? So ito, pakita ko sa inyo. So AI, sa Google, kahit tignan nyo, what's the highest, when was the highest fuel price in the Philippines? So nangyari ay noong June 2022. Okay? So yung retail prices ng gasolina, diesel ay nasa pinakamataas nung panahon na yun. Excuse me. So, yun ang yung price na yun na nangyari is about 83.73 pesos per liter. So, imagine niyo nung panahon na yun. Grabe yung presyo dahil sa bakbakan pagitan ng Russia at Ukraine. So, na-interrupt din yung fuel pag-transfer ng mga gasolina o crudo sa iba't ibang bansa sa mundo. Okay? At yan ang mas mabuting i-compare mo yung nangyari noon kaysa sa ngayon. Kasi ngayon, iba yung hindi mo siya pwedeng yung i-compare doon sa pandemya. Kasi yung pandemya, walang ginagamit na fuel. Okay? At halos ng mga tao ay nasa loob ng kanilang mga bahay. So talaga ang layo, sablay ni Lustay, ni VP Sara pala. O sige, continue natin. Sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Okay, tanong ko sa inyo guys, meron ba kayong narinig kay Sara Duterte na yung kanyang Office of the Vice President or OVP ay may gagawing solusyon dito? Wala, di ba? So, klarong-klaro na sinabi niya na walang ginagawa or walang gagawin ng kanyang opisina para
matulungan yung mga Pilipino dito sa paparating na krisis. Okay. So, i-compare natin si Sara Duterte sa mga politikong nag, ah, nag-advise na o may ginawa na. Ito, punta tayo ah, sa another page, okay? At natatandaan ko si Mayor Lenny, okay? Ay nag-file na o nag-issue na siya ng executive order sa kanyang syudad na mandating yung pag-save ng fuel across all city governments sa kanyang syudad dahil doon sa crisis. Okay, that's one. Energy conservation. So nag-directive siya na pag-monitor ng gasolina, optimize ng vehicle routes para mas efficient yung pagpunta ng mga uh, vehicles sa iba't ibang lugar. Now, si Senator Bam ay nag-urge na siya sa gobyerno na to activate the safeguards provision in the train law. So which is automatically suspends the fuel excess tax. So pwede nilang gamitin ang gobyerno yung pag-suspend ng fuel excise doon sa train law. Okay? Nag-file din siya ng resolution. Okay? Granting the president the authority. Pero solution, legislation. So I think yun ang pinag-uusapan nila definitely. Na next, si Senator Risa, nag-file din siya ng resolution para i-review yung yung contingency measure ng bansa para sa paparating na price hike, okay, doon sa crudo. Now, also, she did mention about emphasizing the need to shield the transport and agricultural sector. Siyempre, yung transportasyon ay matatamaan ng ganitong kalaking uh, uh, presyo ng crudo tapos yung agriculture kasi kailangan ng gasolina or crudo sa mga makinarya, di ba? At maapektuhan din yung presyo ng mga pamilihan bilihin. Okay. At okay, yan. Nag-advocate siya ng renewable energy. Si Senator Kiko naman called the national government to address right away. At ito'y ginawa nila prior to Sara Duterte saying about yung mga advice at mga suggestion na ginagawa niya. At ito by the way, si Senator Kiko nag-support na siya ng legislative inquiry para may gawin yung Senado, tulungan yung gobyerno ma-avoid yung pagtaas ng presyo. Okay? At syempre yung mga iba't ibang senador, pero mas hindi natin to makita yung mga senador na katulad ni sino yung mga DDS, si Marcoleta. Oh, by the way, nag-file na pala siya. Si Bongo, hindi ko pa narinig. Si Robin, etc. Siguro wala pa silang ginagawa. Now, yung gobyerno natin, again, may ginagawa na silang fuel subsidy. Ayan, assistance. Galing sa DOTR at saka doon sa LTFRB. Okay, nagro-roll out na sila ng fuel subsidy. Tapos, si Bongbong Marcos naman ay nag-file siya nag-order na siya na pwede nang yung government officials or offices na mag-implement ng 4-day work week. Okay, para makasave ng crudo. Tapos, yung DOE, okay, nakikipag-usap na sa mga companies para sa mangyayaring fuel hike. Okay? Yung DOE din, nagmo-monitor na sila. Ginagawa na nila noon pa. Okay? Tapos, ano pa? Strategic stockpiles. Philippines maintains 50 to 60-day fuel inventory which roughly double the minimum requirement. Okay, so meron na silang buffer. Okay? Tax relief consideration. Okay? So, ang gobyerno ay nag-iisip para if lower or sana i-suspend ni Marcos. So, that means yung gobyerno natin may ginagawa ng paraan
Ang problema natin ay kung itong si Sara Duterte ay tatakbong bilang presidente, mukhang huli siya. At yung kanyang pamilya ay halos kada buwan merong pumupunta ng iba't ibang bansa. Natatandaan ko si Sara Duterte ay nag-travel last time pa. Ang interesting doon nag-travel siya na merong nasa work week. So, ganyan ang gagawin yung leader. Ewan, ewan ko kung anong mangyayari sa Pilipinas kung magiging presidente itong si Sara Duterte. Ano sa tingin nyo guys? So, kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Paki-hit po ng like and subscribe button kung nagustuhan nyo po itong video natin. Salamat po and I will see you sa susunod na video.